Okay, so this video gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising na Libra for May 11 to 17. Okay, so kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung di mo alam yung sun, moon, rising mo, sa dulo ng video may link para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At um, private reading spell works, message mo ako. And Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay tayo, Session Road for face-to-face reading. So, progressive reading to, meaning mararamdaman mo pa yung effect ng reading na to in additional ng mga 6 to 7 more weeks. So, almost 2 months din. So, ano ba yung mga, nakatalikod ka talaga. Ano ba yung ina-expect natin, Libra, in this coming days din? So, meron tayong una is judgment. So, ayan. So, may mga nandiyan na tatanggalin ng universe. May mga, hindi lang mga tao to eh. So, collectively to. So, pwedeng in terms of tao, ay, pag-iisip, ideology, mga bagay, pwedeng bagay na tinetreasure mo na hindi na ganoon na nagmamatter dapat, pero andoon na medyo, paano ba? Nananakaw na yung oras mo, nananakaw na yung, moments mo, na nawawala ka na ng chance para kumbaga magbigay ng, time for other things na kailangan ng attention mo. So, mabawas-bawasan ng universe yung mga yan. And not to mention, this is also about the card of closure. So, so may mga tatapusin ka talaga, especially in terms of connection. Now, what I'm also getting here para sa'yo, Libra, is may mga individuals kasi na sabihin natin na nakikita mo na, nagsisimula mo na makita yung totoo nilang kulay, na parang yung point na nagcha-change na sila. Ngayon, hindi naman bad, siguro nag-iiba yung kasi pag inisip natin, nagbabago na yung kulay, lumabas ito mong kulay, so ang hirap mong pakisamahan. Andun kasi na kailangan natin i-consider na nagcha-change, nag-e-evolve din sila doon sa being na kailangan na maging sila. So, kumbaga yung universe is binibigyan sila ng chance to be better. Kaso nga lang, sa paningin natin, pwedeng hindi better, pero in the eyes of the universe, they are better better naman. So, ano ba susunod? So, we have here is the Eight of Swords. Ayan. So, medyo bubuting tingin ni universe ang iyong pag-iisip. Medyo kakalikutin niya yung mga paniniwala mo. Kasi, alam mo yung tipong, sa sobra mong pinapahalagahan yung baka karmahin ako, yung moment na kailangan balance kasi kailangan pantay-pantay. Dahil ano ka, tawag dito, nagiging victim ka tuloy bigla ng ng mga taong mahilig manggamit, mga tao na andoon na mahilig mag-guilt trip. So, isa yan sa mga expose ng universe for you na kailangan mong bigyan pansin kasi sabihin lang natin na they don't deserve you anymore. Kasi ano sila eh, besides sa guilt trip, andoon na, kasi parang ginagawa ka ng, ano eh, tawag dito, ikaw yung sumasagot ng problema nila, parang dahil hindi ka pinanganak para maging solusyon sa lahat ng problema nila. Yeah, okay naman na mag-extend tayo ng assistance natin, mag-extend tayo ng help sa mga tao. Pero hindi naman sa punto na, last pag na nakakagamit sa'yo eh. So, it's time to, I mean, parang moment na to gain your freedom against those people. It's time na medyo, yun nga, makawala ka mula sa mga pag-uugaling mga ganito and yung mga mindset na ganito. Dude, wala kang utang na loob sa kanila para, I mean, kahit nga utang na loob, dapat hindi ganito eh. Dude, set yourself free mula sa kanila. Now, we have here is the Knight of Pentacles. Alam mo yung, wag mong isipin na, kasi matagal ko silang kakilala. Ngayon, good, kung titingnan natin, magbibilangan tayo. Mas madami ka pang ambag, mas madami ka pa nabigay, mas madami ka pang contribute. So, technically, hindi mo sila kawalan. Ikaw ang kawalan nila kasi wala silang, sorry sa term, wala silang mahuhut-hutan. Wala na silang magagamit na ibang tao. And the cards are saying na it's time na freedom is what you need talaga at this point. Kasi, personally, nainis ako sa kanila ginagawa nila sa'yo.
Now, we have here is the Ten of Swords. Andoon na yes, kasi belief mo 'to, eh, na andoon na madami sa inyo na kailangan na maging maayos ang pakikitungo kasi yun nga, yung karma, baka ganito. Pero dude, anong karma? Eh, andun yung punto na yung nagplan ka ng sobrang madaming magandang bagay. So, wala ng sense na isipin mo yun. Hindi mo na kailangang ano, bigyan ng oras yung mga ganong klaseng tao. Your mind actually, ito yung isa sa mga isi-shift ng universe na pinaka-importante. Andoon na bibigyan ka ng universe ng panibagong way of thinking. Bibigyan ka ng universe ng paraan para makita mo yung ibang bagay mula sa ibang anggulo. So talagang kahit siguro sa judgment, yun yung pinaka main target sa'yo na isi-shift niya talaga yung paano mo tignan ang mga bagay, mga tao, mga pangyayari mula sa ibang anggulo na. Talagang ano 'to, total shift. Now, bakit kailangan nun with the Two of Pentacles? Kasi ibina-balance ng universe ikaw. Andoon na, yun nga, sinasabi natin, walang masamang tumulong, pero lahat may limitasyon. Walang masamang magbigay, pero may hangganan 'to. So, dito ka ngayon tuturuan ng universe. Kaya, actually 'pag ginawa mo din siya, mapapansin mo na medyo parang may extra budget ako or parang may extra money akong bigla. Kasi nga, yun nga yung tinutulong mo. Yun nga, isa pa yan, 'pag nanghihiram ng pera sa'yo at marami sa inyo na, medyo hirap kayong maningil. Kasi siguro yung point, nakakahiya, bla bla bla. Day, tuturuan ka ng universe na kapalan mo yung mukha mo para maningil ka na rin. Unang-una, hindi na dapat actually pinapaalala yung utang, eh, dapat kusa na yun, eh, na binabalik, eh. Pero, ewan ko ba, kung paano mo natiis 'tong mga taong 'to. Siguro gano'n lang kalaki talaga yung puso mo para i-consider sila mo ng masyado. So, the cards are saying na this is a moment na magkakaroon ng shift and yung shift will be towards you. Ngayon, 'pag ginawa mo yon kasi magiging mas lamang na para sa'yo, sabi ng Eight of Cups, may mga magtatampo siyempre. Eh, yung mga may mga nagtatampong 'yan, yung mga sorry sa term, 'yan yung mga feelingera, yung mga tipong entitled masyado. So, magigets mo din na, andoon na, okey, nakikita mo na hindi pala dapat sila sa life mo. Parang ang naging tingin na nila sa'yo, hindi na as friends, eh, hindi na tropa, hindi na barkada, scapegoat na kapag wala ng option, ikaw na lang yung ginagawa ng last option. And may mga madi-discover ka din na yung iba sa kanila na parang, isama na lang natin si Libra kasi kulang, ganyan. Parang andoon na last resort ka. You will find out kung sino sila. Masakit malaman, pero sabi nga, the truth will set you free, eh. Doon mas mauukit sa'yo na tama lang that you move away from them. Now, we have here is the Seven of Wands, yung sunod. So, andoon na, sorry pero kung masyadong malambot yung puso mo, medyo mag-ingat ka sa part na to. Kasi makikita mo pa paano silang babagsak. Makikita mo pa paano magka-crumble sila. Kasi yung support na binibigay mo is wala na. Yun yung sign na wala silang natutunan na hindi nila kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Which is hindi mo na kasalanan yun. Kasi choice nila yun, eh, na hindi nila paangatin yung sarili na. So, labas ka na dun. The point, ang importante, ang gusto ng universe this time is ikaw, ma-establish ka in a position na kontrolado mo yung lahat at ikaw naman ang sentro ng mundo mo. Now, sino bang mga deities mo? Si Persephone. So, 16, simplicity, rejuvenation, di ba? Balance. Magre-rejuve tayo, te. And Jupiter, number 6, liberation, opportunity, and a wish to expand. The beauty of this then, besides doon na masaset into balance na yung life mo kasi magiging part of one of your major priority or top priority is yourself, is kapag andoon na natanggal mo itong mga nilalang na to sa buhay mo, mga entitled na taong to,
you will have an expansion. Kasi may natanggal eh. Ibig sabihin may room for growth, may place para doon ka mag-invest maybe your time, your energy, or mag-welcome ka ng mga tao who are more than willing to be in a position na give and take sila. So, it will be a win-win situation para sa'yo. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And subscribe, like, and share. Private readings and spell works, pwede mo akong i-message. And also, pag Friday hanggang Sunday, nasa O May Gulay po tayo for face-to-face readings naman. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you soon. Baguio City here. Have a great day. Bye for now.